Ang malamig na sahig na gawa sa kawayan ang sumalubong sa kanyang mga paa. Bawat hakbang ni Arabella papasok sa kanilang maliit na bahay ay tila may bigat ng 1,000 kasalanan. Nakayuko, yakap-yakap ang sarili, pinipilit na itago ang dumi at gulanit sa kanyang damit mula sa mga matang maaaring nagmamasid sa kadiliman ng gabi. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay na maaaring gumising sa kanyang mga magulang sa kabilang silid. Huminga siya ng malalim. Ngunit ang hangin na kanyang nilanghap ay tila lason na sumusunog sa kanyang dibdib. Diretso siya sa banyo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang gripo, hinayaang umagos ang malamig na tubig. Nang mag-angat siya ng tingin sa salamin, isang estranghera ang tumitig pabalik sa kanya. Sino ang babaeng ito? Ang mga mata niya'y walang buhay, napapalibutan ng itim na maskara na kumalat dahil sa mga luhang kanina pa walang tigil sa pagpatak. Ang kanyang labi ay maputla at nanginginig. Ang dating paborito niyang bestida na isinuot niya kanina na puno ng pag-asa para sa isang masayang gabi ay halos mapunit sa dibdib at ang mga marka. May mga namumulang marka sa kanyang mga braso at isang nangingitim na pasa sa kanyang pulsuhan kung saan hinawakan siya ng mahigpit. Napakapit siya sa lababo, pinipigilan ang isang hikbi na nagbabantang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang imahe sa salamin ay hindi si Ara Santos, ang simpleng dalaga na nangangarap lang ng payapang buhay sa kanilang plantasyon ng kape. Ang babaeng ito ay basag, wasak, dinungisan. Hindi pwedeng ganito. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Bumuhos muli ang kanyang mga luha nang makita ang pangalan sa screen. Liam. Ang kanyang si Liam. Ang kanyang pag-asa. Nagring ito ng isang beses, 2. Sa pangatlo, isang pamilyar na boses ang sumagot, inaantok pa. Hello, Ara ko? Gabi na, ah? Hindi siya makapagsalita. Isang tunog lang na parang sinasakal ang lumabas sa kanyang bibig. Ara? Okay ka lang ba? Anong nangyayari? Agad na nagbago ang tono ni Liam na palitan ng pag-aalala. Liam! Sa wakas ay naibulong niya, basag ang boses. Liam, may nangyari. Ano? Anong nangyari? Nasaan ka? Sabihin mo sa akin. Nasa bahay na ako. Humihikbi niyang sabi. Pero, natatakot ako, Liam. Natatakot ako. Shh! Tahan na, Ara ko. Huwag kang matakot. Okay? Papunta na ako dyan. Huwag mong ibababa ang telepono. Manatili ka lang dyan. Parating na ako. Ang mga salita ni Liam ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyeyelong gabi. Tumango siya kahit hindi siya nito nakikita. Iyon lang ang kailangan niya. Si Liam. Samantala, sa labas, sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, isang mamahaling itim na kotse ang nakaparada sa di kalayuan, ang mga ilaw nito ay patay. Sa loob, nakasandal sa manibela si Marco de Villa. Basang-basa ng pawis sa kabila ng malamig na hangin mula sa aircon. Ang mamahalin niyang damit ay lukot, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maliit na bahay ng mga Santos. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang tumakbo, lumuhod, humingi ng tawad. Ngunit alam niyang walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Isa siyang halimaw. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Pangalan ng kanyang ama. Don Ricardo. Sinagot niya ito ng may pag-aatubili. Ano na naman ito, Marco? Isang malamig at makapangyarihang boses ang dumagundong mula sa kabilang linya. Tumawag sa akin si Senator Madrigal. Nasaan ka daw? Bakit hindi mo sinipot ang dinner niyo ng anak niyang si Celeste? Pinapahiya mo ako! Hindi sumagot si Marco.
Ang kanyang mga mata ay nasa bintana pa rin ng silid ni Ara. Marco, kinakausap kita! Huwag mong sabihing dahil na naman yan sa anak ng magkakaping iyon. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi siya para sa'yo. Kalimutan mo na ang babaeng yon! Hindi ko kaya, Itay! Mahinang sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Anong hindi mo kaya? Isang utos lang, Marco. Umuwi ka na ngayon din. Ibinaba ni Marco ang tawag. Ibinagsak niya ang ulo sa manibela. Ang utos ng kanyang ama ay wala ng bigat kumpara sa bigat ng kasalanang nakapasan sa kanyang kaluluwa. Ilang sandali pa, isang sinag ng ilaw mula sa paparating na sasakyan ang tumama sa kanyang mata. Nakita niyang huminto ito sa tapat ng bahay ng mga Santos. Bumaba si Liam. Mabilis itong tumakbo papasok sa bahay. Naramdaman ni Marco ang panibagong kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng pagseselos na mabilis na natabunan ng mas matinding kirot ng pagkasuklam sa sarili. Wala siyang karapatan. Sa loob ng bahay, nang marinig ni Ara ang katok, mabilis niyang binuksan ang pinto. Sinalubong agad siya ng isang mahigpit na yakap mula kay Liam. Ara ko, nandito na ako! Bulong nito sa kanyang buhok. Ligtas ka na! Sa mga bisig ni Liam, naramdaman ni Ara ang pagkalma ng kanyang nanginginig na katawan. Umiyak siya nang umiyak sa dibdib nito, inilalabas ang lahat ng takot at dumi na kanyang nararamdaman. Hinaplos ni Liam ang kanyang likod. Shhh! Tahan na! Ano man ang nangyari, malalagpasan natin to. Magkasama tayo dito, pangako! Tumingala si Ara sa kanya, ang mga matay puno ng pasasalamat. Si Liam, ang kanyang anghel, ang kanyang tagapagligtas. Ngunit sa mga matang hindi nakikita ni Ara, habang yakap siya nito, may ibang kislap. Isang kislap ng pagkalkula habang nililibot nito ang tingin sa kabuuan ng bahay, hanggang sa kadiliman sa labas kung saan naroon ang malawak na lupain ng plantasyon ng kape ng mga Santos. Sandali itong ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumipas ang 2 buwan. 2 buwan ng mga bangungot sa gabi at pilit na mga ngiti sa umaga. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal, biglang naramdaman ni Ara ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo sa banyo at napasuka sa lababo. Ito na ang pang-4 na araw na nangyayari ito. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katauhan. Mayroon siyang hinala, isang hinalang ayaw niyang bigyan ng pansin. Ngunit hindi na niya ito maaaring ipagwalang bahala. Nang makalabas ang kanyang mga magulang papunta sa plantasyon, nanginginig niyang kinuha ang maliit na kahon na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Pumasok siyang muli sa banyo. Sinunod niya ang mga direksyon na may kumakabog na dibdib. Inilapag niya ang puting stick sa ibabaw ng lababo at naghintay. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. Pagkatapos ng 3 minuto, dahan-dahan niyang dinampot ito. Nabitawan niya ito. Bumagsak ito sa sahig, gumawa ng isang maliit na kalansing na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng banyo. Sa puting bintana ng pregnancy test, malinaw na malinaw ang 2 pulang linya. Ang 2 pulang linya ay tila isang hatol na nakaukit sa kanyang kapalaran. Para kay Arabella, ang pagpunta sa maliit na klinika sa bayan ay parang paglakad papunta sa sarili niyang bitayan. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hininga ay kinakapos. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na bibili lang ng gamit para sa kanilang tindahan. Isang kasinungalingang dumagdag sa bigat na kanyang dinadala. Ang hangin sa loob ng klinika ay amoy alkohol at takot. Umupo siya sa isang hilera ng mga upuang plastik katabi ang isang buntis na masayang hinahaplos ang malaki na nitong tiyan. Napayuko si Ara, itinago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang buhok. Paano kung totoo nga? Anong sasabihin niya kay Liam? Sa kanyang nanay at tatay? Arabella Santos? Tawag ng isang nurse. Nanginginig siyang tumayo at sumunod.
Sa loob ng malamig na kwarto, pinahiga siya sa isang kama. Ang doktora, isang babaeng nasa mga 50 anyos na may malumanay na mukha, ay ngumiti sa kanya. Relax ka lang, Hija. Titingnan lang natin kung ilang linggo ka na. Naramdaman ni Ara ang malamig na gel na ipinahid sa kanyang tiyan. At kasunod nito ang malamig na dulo ng transducer. Tumingin siya sa monitor, ngunit ang mga itim at puting hugis ay wala namang kahulugan sa kanya. Tila isang larawan ng kanyang magulo at sirang hinaharap. Ungol ng doktora, bahagyang kumunot ang noo habang iginagalaw ang aparato. Sandali lang ha? Biglang kumabog ng mas mabilis ang puso ni Ara. May problema ba? May mali ba? Ang takot ay napalitan ng panibagong takot. Muling iginalaw ng doktora ang transducer. Tumingin ito mula sa screen papunta kay Ara. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkamangha at hindi makapaniwala. Hija! Nagsimulang magsalita ang doktora, tila naghahanap ng tamang salita. Mukhang hindi lang isa ang laman ng sinapupunan mo. Ano po? Halos pabulong na tanong ni Ara. Itinuro ng doktora ang screen. Tingnan mo ito. Itinuro nito ang isang maliit na kumikislap na tuldok. Ito ang tibok ng puso, isa. Iginilid nito ang transducer. Ito pa ang isa. Lumitaw ang pangalawang kumikislap na tuldok. At heto pa. Pangatlo. Diyos ko! Bulong ng doktora. Heto pa ang isa. Pang-apat. 4 na maliliit na tuldok kumikislap sa itim na screen. 4 na maliliit na tibok ng puso. Hindi na narinig ni Ara ang mga sumunod na sinabi ng doktora. Ang mundo ay naging tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang sabay-sabay na tunog mula sa makina. Tamp-tamp, 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 tamp-tamp. Isang 4 na beses na dagok ng tadhana na paulit-ulit na tumatama sa kanyang dibdib. Hindi ito isang biyaya. Ito ay isang sumpa. Ang resulta ng isang gabing bangungot ay hindi lang isa, kundi 4. 4. Lumabas siya ng klinika na parang isang kaluluwang ligaw. Hindi niya alam kung paano siya nakalakad, kung paano siya nakaiwas sa mga sasakyan. Ang tanging alam niya ay ang bigat sa kanyang sinapupunan at ang bigat sa kanyang puso. Samantala, sa isang madilim na sulok sa tapat ng klinika, isang lalaki ang nag-abot ng isang sobre sa isang nurse na mabilis na umalis. Kinuha ng lalaki ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang amo. Sir Marco, sabi ng lalaki. Positive po. At, Sir, hindi lang po isa. Sa kabilang linya, sa loob ng kanyang opisina, nabitawan ni Marco de Villa ang baso ng alak na hawak niya. Bumasag ito sa sahig, kasabay ng pagbasag ng natitira pa niyang pag-asa na magiging madali ang lahat. Ilan? Tanong niya, nanginginig ang boses. 4 po, sir. 4. Napaupo si Marco. 4. Ang kasalanan niya ay nagbunga ng 4. Ang bigat na kanyang nararamdaman ay biglang naging 4 na beses na mas mabigat. Ang isang gabing pagkakamali ay lilikha ng 4 na buhay na habang buhay magpapaalala sa kanya ng kanyang kademonyohan. Kinailangan ni Ara na sabihin kay Liam. Siya lang ang makakatulong sa kanya. Siya lang ang pag-asa niya. Nanginginig ang mga daliring tinawagan niya ito. Liam! Sabi niya nang sumagot ito. Ang boses niya ay basag, walang buhay. Ara? Anong nangyari? Nakapunta ka na ba sa doktor? Oo, hirap niyang sagot. Liam, buntis ako. Hindi niya masabi ang buong katotohanan. Masyadong halimaw ang salitang 4. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Liam sa wakas. Ang boses ay malamig,
Walang bakas ng pag-aalala na narinig niya noong gabing iyon. Oo, kinumpirma ng doktor. Sige, mag-usap tayo mamaya, sabi nito at ibinaba ang tawag. Naiwan si Ara na hawak ang cellphone. Nararamdaman ang lamig na gumagapang sa kanyang puso. Hindi na nakatiis si Marco. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang managot. Nagmaneho siya papunta sa plantasyon ng mga santos na walang ibang iniisip kundi ang humingi ng tawad, ang lumuhod kung kinakailangan. Naabutan niya si Mang Tomas na nag-aayos ng isang bakod malapit sa kalsada. Bumaba siya ng kotse. Mang Tomas! Magalang niyang tawag. Nang makita siya ni Mang Tomas, ang mukha nitong pagod ay biglang napuno ng galit. Ang mga mata nito ay nag-apoy. Anong ginagawa mo dito, demonyo ka? Sigaw ni Mang Tomas. Gusto ko lang po sanang... Hindi na natapos ni Marco ang kanyang sasabihin. Dinampot ni Mang Tomas ang isang pala na nakasandal sa bakod at itinutok ito kay Marco. Umalis ka dito! Hayop ka! Pagkatapos mong dungisan ang anak ko, may lakas ka pa ng loob na magpakita dito? Umalis ka kundi mapapatay kita! Mananagot po ako sa lahat, pilit ni Marco. Hindi namin kailangan ng kahit anong galing sa'yo. Ang kailangan namin ay hindi ka na namin makita kahit kailan. Layas! Sigaw ni Mang Tomas at akmang hahampasin si Marco. Mabilis na umatras si Marco at pumasok sa kanyang kotse. Habang papalayo, nakita niya sa rearview mirror si Mang Tomas, nakatayo, nanginginig sa galit, isang ama na handang pumatay para sa kanyang anak. Pag-uwi ni Ara, nadatnan niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang sa kusina. Hindi siya napansin ng mga ito. Isang linggo na lang ang palugit na binigay ng bangko, Tomas. Narinig niyang sabi ng kanyang ina, puno ng pag-aalala ang boses. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Baka mawala sa atin ang lupa. Napahawak si Ara sa dingding. Pati ang kanilang tahanan, ang kanilang kabuhayan ay nasa panganib din. Paano pa niya sasabihin ang tungkol sa kanyang problema? Gabi na nang tumawag si Liam. Magkita tayo sa dati nating tagpuan sa may ilog, malamig niyang sabi. Pumunta si Ara na may bigat sa puso. Naabutan niya si Liam na nakatayo, nakatalikod sa kanya. Liam? Tawag niya. Humarap ito. Ang mukha nito ay walang emosyon, malayo sa mapagmahal na Liam na kanyang kilala. Napag-isipan ko na, Ara, sabi nito. Hindi natin kaya yan. Bata pa tayo. May mga pangarap pa tayo. Isipin mo ang futuras natin. Lumapit ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng hangin ng gabi. Ang bawat salita ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa puso ni Ara. Pero, anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Ang pangarap natin, kasama dito ang pagbuo ng pamilya, di ba? Umiling si Liam. Isang senyas ng pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang mukha. Ara, maging praktikal ka naman. Oo, pangarap natin yon, pero hindi sa ganitong paraan. Hindi ngayon. Isang pagkakamali lang ang nangyari. Huwag nating hayaang sirain nun ang buong buhay natin. Pagkakamali? Bulong ni Ara. Ang salita ay parang sampal. Buhay ito, Liam. Hindi isang pagkakamali. Napabuntong hininga si Liam, tila nauubusan ng pasensya. Isang bata, Ara. Paano natin bubuhayin? Paano ang plano nating lumuwas ng Maynila? Paano ang pag-aaral mo? Ang trabahong inaasahan ko, masisira ang lahat. Ang desperasyon ay nagsimulang lamunin si Ara. Kailangan niyang ipaintindi dito. Kailangan nitong malaman ang buong katotohanan. Baka sakaling magbago ang isip nito. Liam? Humikbi siya. Hindi lang isa. Natigilan si Liam. Anong sinasabi mo? Tumingin si Ara sa mga mata nito. Naghahanap ng kahit katiting na awa, ng kahit anong bakas ng lalaking minahal niya. Aapat sila, Liam! Bulong niya
Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sabi ng doktor, 4 sila. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Liam. Hindi awa, hindi simpatya, kundi purong pagkagimbal. Tila isang maskara ang nahulog at nakita niya ang tunay na tao sa ilalim nito. Isang estrangherong puno ng pagkasuklam. Umurong ito ng isang hakbang na parang si Ara ay isang nakakahawang sakit. Ang lamig sa mga mata ni Liam ay naging yelo. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay walang kabuhay-buhay, walang emosyon. Ito ay isang hatol. Hindi natin kaya yan, Ara. Isipin mo ang futuras natin. Dapat mong alisin yan. Ay ang tawag ay dumating habang si Marco ay nakatitig sa kawalan sa loob ng kanyang marangyang kwarto na napapalibutan ng mga bagay na wala namang halaga. Ang bawat anino sa silid ay tila naghuhugis ng mukha ni Ara, ang mga mata nitong puno ng takot at sakit. "Sir Marco," sabi ng boses sa kabilang linya, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. "May balita na po ako tungkol sa pag-uusap nila." Napaupo ng tuwid si Marco. "Anong sinabi niya?" Nag-atubili ang tauhan. "Sir, sinabihan po ni Liam si Miss Ara na ipalaglag ang mga bata." Isang salita. Ipalaglag. Ang salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng tahimik na kwarto. Hindi ito pumasok sa tenga ni Marco. Dumiretso ito sa kanyang dibdib. Sinunog ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang mga anak niya. Ang 4 na buhay na bunga ng kanyang kasalanan. Ipapalaglag? Itatapon na parang basura? Isang nakakabinging galit. Isang primatibong galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Bago pa man niya maproseso ang lahat, ang kamay niya ay kumilos na. Sa isang marahas na galaw, hinablot niya ang isang mamahaling porselanang plorera mula sa mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng pagbasag nito ay umaling-awngaw sa buong silid, isang marahas na salamin ng kanyang nababasag na kontrol. Ang mga pira-pirasong porselana ay kumalat sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Kasing sinungaling ng kinang ng kanyang pangalan. Hindi niya hahayaan. Nagkamali siya, oo. Isang halimaw siya noong gabing iyon. Ngunit ang mga batang iyon, gaano man kadilim ang kanilang pinagmulan, ay dugo niya. Mga Devilla. At walang sino man, lalo na ang isang duwag na tulad ni Liam, ang magsasabing dapat silang mamatay bago pa man masilayan ang mundo. Ang pagsisisi ay hindi na sapat. Ang pagmamasid sa malayo ay hindi na sapat. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang panagutan ito sa paraang alam niya, sa paraang Devilla. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang abogado. "Attorney Reyes, sunduin mo ako. Ngayon na, pupunta tayo sa Batangas." Ang pagdating ng itim na Mercedes ni Marco, kasunod ang sasakyan ng kanyang abogado, sa payak na harapan ng plantasyon ng mga Santos ay parang isang eksena mula sa ibang mundo. Agad itong nakaagaw ng pansin. Ang mga kapitbahay na nagwawalis sa kanilang bakuran ay natigilan. Ang mga naglalakad sa kalsada ay napahinto, nagbubulungan. Bumaba si Marco, suot ang kanyang plansadong polo at mamahaling pantalon. Sumunod ang kanyang abogado, bitbit ang isang leather briefcase. Ang kanilang presensya ay sumisigaw ng kapangyarihan at pera, 2 bagay na tila isang insulto sa simpleng pamumuhay ng mga Santos. Sinalubong sila ni Mang Tomas at Aling Nena sa labas ng kanilang bahay. Ang mga mukha nila ay puno ng pagtataka na mabilis na napalitan ng galit at kahihiyan nang makita kung sino ang dumating. "Anong kailangan mo dito?"
Matigas na tanong ni Mang Tomas. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Mang Tomas, Aling Nena, magalang na bati ni Marco, kahit na ang kanyang boses ay may diin ng determinasyon. Nandito po ako para formal na panagutan ang lahat. Bago pa man makasagot ang mag-asawa, isang pamilyar na motorsiklo ang huminto, si Liam. Bumaba ito at nagkunwaring nagulat. Marco, anong ginagawa mo dito? Ginugulo mo na naman si Ara, sabi ni Liam. Ipinoposisyon ang sarili bilang tagapagtanggol. Sakto. Mas mabuti nang nandito ang lahat. Hindi ko siya ginugulo, sagot ni Marco. Ang tingin ay diretso kay Liam. Nandito ako para gawin ang bagay na hindi mo kayang gawin. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Ara. Namumutla. Ang mga mata ay namumugto, ngunit may apoy sa mga ito nang makita ang eksenang nagaganap sa kanilang bakuran. Ang kahihiyan ay malinaw sa kanyang mukha habang tinitingnan ang mga nag-uusyosong kapitbahay. Umalis na kayo, sabi ni Ara. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Umalis na kayong lahat. Ara, Hija, nagsalita si Attorney Reyes. Nandito lang kami para siguruhin na ang lahat ng karapatan mo at ng mga dinadala mo ay mapoprotektahan. Mr. Davila is willing to provide for everything. Medical needs, education, a new house. Hindi namin kailangan ng pera ninyo, sigaw ni Mang Tomas. Ara ko, pasensya na. Lumapit si Liam kay Ara. Susubukang hawakan ang braso nito. Huwag mo silang pakinggan. Mag-usap tayo, aayusin natin to. Iyon na ang huling patak. Ang lahat ng sakit, kahihiyan, at galit sa loob ni Ara ay sumabog. Humarap siya kay Marco, ang mga mata ay nag-aapoy. Pananagutan? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Sa tingin mo ba ay mabubura ng pera mo ang ginawa mo? Sa tingin mo ba ay maaayos ng mga abogado mo ang buhay na sinira mo? Ara, ginagawa ko lang kung ano ang tama. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang lahat, pati ang mga tsismoso, ay natigilan. Nakatitig si Ara kay Marco, hindi takot, kundi galit. Ang tama? Wala ka nang alam tungkol sa kung ano ang tama. Umalis ka. Pagkatapos ay binalingan niya si Liam, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay kasing tulis ng yelo. At ikaw, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Tapos na tayo. Humarap si Ara sa kanyang mga magulang. At sa harap ng lahat, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa kanyang buhay. Hindi ko kailangan ng kahit sino sa inyo, deklara niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng isang bagong tuklas na lakas. Ang mga anak ko, ako ang bubuhay sa kanila. Ako lang. Ito na ang kanyang desisyon. Ang kanyang paninindigan. Walang atrasan. Nang may ganitong huling salita, tumalikod siya at mabilis na pumasok sa loob ng bahay, sinundan ng kanyang mga magulang na litong-lito. Naiwan sa labas ang dalawang lalaki, talunan. Ngunit magkaiba ang kanilang pagkatalo. Si Marco, habang hawak ang kanyang namumulang pisngi, ay nakaramdam ng kakaibang halo ng sakit at paghanga. Sa kabila ng lahat, nakita niya ang tapang ni Ara. Si Liam naman, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagulat, ay dahan-dahang tumalikod. Isang bahagyang ngiti, isang ngiti ng tagumpay na walang nakapansin ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglakad siya palayo, kinuha ang kanyang cellphone, at nagdial ng isang numerong nakasave bilang Don R. Nang may sumagot, nagsalita siya sa mahinang boses,
puno ng kasamaan. Don Ricardo, mukhang mas mabilis ang plano natin. Bagsak na ang morale nila. Lumipas ang mga buwan. Ang dating patag na tiyan ni Ara ay unti-unti nang umumbok, isang paalala na hindi na maitatago. Ang bawat araw ay isang laban. Laban sa umagang pagkahilo, laban sa mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay, at laban sa anino ng gabing iyon na patuloy na humahabol sa kanyang mga panaginip. Ang paninindigan na ipinakita niya noong araw na iyon ay naging kanyang kalasag, ngunit sa likod nito ay isang babaeng pagod at natatakot. Isang umaga sa palengke, habang namimili ng gulay, narinig niya ang bulungan mula sa kabilang pwesto. "Tingnan mo si Ara," sabi ng isang ale, sapat na ang lakas para marinig niya. "Sayang na dalaga, nagpaloko sa kung sino-sino. Ayan, nabuntis ng walang asawa." "4 pa daw, Mare!" sagot ng isa pa. "Abay, anong ipapakain niya sa mga yan? Ang hirap na nga ng buhay." Napayuko na lang si Ara. Hinigpitan ang hawak sa kanyang bayong. At nagkunwaring walang narinig. Ngunit ang mga salita ay tumagos, gaya ng dati. Bawat tingin, bawat bulong, ay maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinili niyang maging matatag para sa kanyang mga anak, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na siya nasasaktan. Ang mga pagsubok ay hindi lang para sa kanya. Ang kanilang plantasyon ng kape ay tila sinusumpa. "Tay, nasira na naman po ang water pump," ulat ni Rico, ang kanilang pinagkakatiwalaang katiwala, isang hapon. Si Rico ay isang binatang matipuno at masipag, lumaki na kasama ang pamilya Santos. Napahilot sa kanyang sentido si Mang Tomas. "Kakaayos lang niyan nung 1 linggo Paano na ang dilig sa mga bagong tanim?" Hindi lang iyon. Pagkalipas ng ilang araw, ang makina na ginagamit nila sa pag-ani ay bigla na lang umusok at hindi na umandar. Sunod-sunod. Tila lahat ng bagay na maaaring masira ay nasisira. Ang maliit nilang ipon ay unti-unting nauubos sa mga di inaasahang gastusin. "Huwag po kayong mag-alala, Tay," sabi ni Ara isang gabi, habang pinagmamasda ng kanyang ama na nakatingin sa malayo. Malalim ang iniisip. "Malalagpasan din natin to." Ngumiti si Mang Tomas, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. "Sana nga, anak, sana nga." Ngunit ang sunod-sunod na pag-ubo nito ay nagdulot ng panibagong kaba sa dibdib ni Ara. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang anino na nagbabantay mula sa malayo. Gabi-gabi, tinitiyak ni Marco na makakatanggap siya ng ulat mula sa kanyang tauhan. "Sir, sira po ulit ang water pump nila," sabi ng ulat. Napabuntong hininga si Marco. Alam niyang hindi ito nagkataon lang. Kilala niya ang estilo ng kanyang ama. Ito ang paraan ni Don Ricardo para durugin ang isang kalaban. Dahan-dahan, hanggang sa sila na mismo ang sumuko. Hindi niya ito hahayaan. Kinagabihan, isang tubero ang kumatok sa bahay ng mga Santos. Isang lalaking hindi nila kilala, nakasuot ng overalls at may dalang mga gamit. "Narinig ko po sa bayan na nasiraan daw kayo ng bomba," sabi ng lalaki. "Baka po gusto niyong ipatingin. Walang bayad, serbisyo lang po sa komunidad." Nag-atubili si Mang Tomas, ngunit sa huli ay pumayag na rin. Sa loob ng 1 oras, ang water pump ay umandar na ulit na parang bago. Nagpasalamat sila, ngunit ang lalaki ay mabilis na umalis bago pa man sila makapag-abot ng kahit konting pampameryenda. Mula sa kanyang kotse na nakaparada sa dilim, pinanood ni Marco ang lahat. Ito lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Ang tumulong mula sa anino, ang maging anghel na bantay na hindi nila alam na nariyan. Ipinadala niya ang tubero. Ipinadala niya ang mekaniko. Binayaran niya ang lahat ng palihim.
isang maliit na paraan para pagaanin ang bigat sa kanyang konsensya. Isang gabi, habang pauwi si Ara mula sa pagbisita sa isang kaibigan, inabutan siya ng ulan. Sumilong siya sa isang maliit na waiting shed. Napansin niya ang isang lalaking naka-hoodie at baseball cap, nakatalikod sa kanya, inaayos ang kadena ng isang lumang bisikleta. Hindi niya ito pinansin. Abala sa pag-iisip kung paano niya sasabihin sa kanyang ama na kailangan na niyang bumili ng mga gamit para sa mga sanggol. Maya-maya, tumila ang ulan. Aalis na sana si Ara nang mapansin niyang may isang supot ng tinapay at isang bote ng gatas na nakalagay sa tabi niya sa upuan. Tumingin siya sa paligid. Wala na ang lalaking nag-aayos ng bisikleta. Wala ng ibang tao. Nag-aalangan man, kinuha niya ito. Sa loob ng supot, may isang maliit na papel. Walang pangalan, isang salita lang ang nakasulat sa magandang sulat kamay. Ingat! Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng panghuhusga, may isang taong hindi niya kilala na nagpakita ng kabaitan. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, ito ay isang malaking pag-asa. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marco. Pabalik-balik siya sa kanyang kwarto. Ang makita si Ara, kahit sa malayo, kahit saglit lang, ay parehong langit at impyerno. Nakita niya kung gaano na ito kapagod, kung gaano nakalaki ang tiyan nito. Nakaramdam siya ng matinding awa at pananagutan. Kinailangan niyang makita ito. Nagpanggap siyang isang ordinaryong trabahador, nagsuot ng lumang damit at sombrero at nagpunta sa plantasyon ng gabing-gabi. Ang plano niya ay iwan lang ang ilang bag ng abono malapit sa bodega nila nang hindi nagpapakita. Ngunit habang papalapit siya, narinig niya ang sunod-sunod na pag-ubo. Malakas! Marahas! Sumilip siya sa bintana ng bahay. Nakita niya si Mang Tomas, nakaupo sa isang silya, hirap na huminga, hawak ang dibdib. Si Aling Nena ay taranta, hinahaplos ang likod nito. Si Ara ay nakatayo sa isang tabi, ang muka ay puno ng takot. Sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang buong bigat ng problema. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa mga nasisirang kagamitan. Ito ay tungkol sa buhay. Habang pinagmamasdan niya ang eksena, bigla na lang bumagsak si Mang Tomas sa sahig, walang malay. Narinig ni Marco ang nakakabinging sigaw ni Ara. Tay! At sa sandaling iyon, alam ni Marco na tapos na ang panahon ng pagtatago sa mga anino. Ang mga pader ng ospital ay puti. Ngunit para kay Marco, ang mga ito ay kulay abo. Ang kulay ng kawalan ng pag-asa. Mula sa dulo ng pasilyo, pinanood niya ang pamilya Santos. Si Aling Nena umiiyak sa balikat ng kanyang bunsong anak na lalaki. At si Ara, nakatayo malapit sa pinto ng emergency room, ang isang kamay ay nakahawak sa malaki na niyang tiyan, habang ang isa naman ay nakatakip sa kanyang bibig, pinipigilan ang mga hikbi. Ang imahe ni Mang Tomas, na buhat-buhat niya papasok sa kanyang kotse, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang bigat ng katawan nito, ang hirap nitong paghinga. Siya ang nagmaneho, ngunit si Rico, na mabilis na rumesponde, ang humarap sa pamilya para hindi siya makita. Lumabas ang doktor mula sa emergency room. Ang muka ay seryoso. Sino po ang pamilya ni Mr. Tomas Santos? Mabilis na lumapit sila Ara. Kami po, Doc. Ako po ang anak niya. Kamusta po ang tatay ko? He had a severe heart attack, paliwanag ng doktor. Nagawa naming i-stabilize siya for now. Pero, kailangan niya ng agarang angioplasty. May mga bara sa ugat ng puso niya. Napahawak si Ara sa braso ng kanyang ina. Gawin niyo po ang lahat, Doc. Kahit ano. Tumingin ang doktor sa kanila ng may simpatiya. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Pero kailangan nating pag-usapan ang gastos.
This is a major procedure. Kailangan ninyong magdeposito ng malaking halaga bago natin masimulan. Sinabi ng doktor ang halaga. Ang numero ay tila isang malaking bato na bumagsak sa gitna nila, winasak ang natitira pa nilang pag-asa. Iyon ay isang halagang hindi pa nila nahawakan sa buong buhay nila. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Kahit isanla pa nila ang bawat puno ng kape sa kanilang lupain, hindi ito sasapat. Nakita ni Marco ang pagbagsak ng mga balikat ni Ara. Nakita niya ang pagdaloy ng luha sa mga mata ni Aling Nena. Nakita niya ang desperasyon. Ito na ang pagkakataon. Hindi para maging bayani, kundi para gawin ang nararapat. Tahimik siyang tumalikod at naglakad papunta sa billing section. Ang babae sa counter ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, napansin ang kanyang mamahaling relo at damit. "Good evening, sir! How may I help you?" "I want to pay for the procedure of Mr. Tomas Santos, all of it," sabi ni Marco. Ang boses ay mahinaw ngunit matatag. "At gusto ko sanang hilingin na itago niyo na lang kung sino ang nagbayad. Just tell them it's settled. Maybe from a charity fund or something." Kinuha niya ang kanyang itim na credit card at iniabot ito. Walang pag-aalinlangan. Ang presyo ng buhay ni Mang Tomas ay hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Pagbalik niya sa pasilyo, nakita niya ang bunsong kapatid ni Ara na si Ben. Nakausap ang babae sa counter. Nakita niyang iniabot ng babae ang isang resibo kay Ben. Nakita niyang nanlaki ang mga mata ni Ben habang tinitingnan ito. Dahan-dahang lumapit si Ben sa kanyang pamilya, hawak ang resibo na parang isang sagradong dokumento. "Nay, ate," sabi ni Ben, hindi makapaniwala. Bayad na daw lahat. Bayad na. "Ano?" sabay na sabi ni Ara at Aling Nena. "Sino daw ang nagbayad, anak?" "Hindi sinabi, Nay. Pero nakita ko po sa resibo," sabi ni Ben at tumingin siya sa dulo ng pasilyo, diretso kung nasaan si Marco. Nakita siya. Ang pangalan po sa card na ginamit, M. De Villa. Ang lahat ng mata ay napunta kay Marco. Si Ara, si Aling Nena, si Ben. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkagulat, pagkalito, at isang bagay na hindi pa nakita ni Marco dati, pasasalamat. Hindi niya kinaya ang mga tingin na iyon. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa kahit anong kabutihan. Kailangan ni Ara ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Ang taong sumira sa kanya ay siya ring nagligtas sa kanyang ama. Ang isip niya ay naguguluhan. Naglakad siya papunta sa maliit na coffee shop sa lobby ng ospital. Kailangan niya ng kahit anong makakapagpakalma sa kanya. Habang naghihintay ng kanyang order, umupo siya sa isang mesa sa sulok. At doon niya ito nakita. Si Liam. Nakaupo sa kabilang mesa, nakatalikod sa kanya, may kausap sa cellphone. "Oo, nasa ospital ang matanda," sabi ni Liam sa kausap. "Mukhang masaya pa ito. Isang atake sa puso. Mukhang epektibo ang mga ginawa natin. Konting tulak na lang, siguradong bibigay na sila." Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Anong ibig sabihin ni Liam? Mga ginawa natin? Nagpatuloy si Liam. "Ano ka ba? Huwag kang mag-alala, Don Ricardo. Hawak ko sa leeg ang mga yan. Malapit na nilang isuko ang lupa. Kapag nangyari yon, ibigay mo na lang sa akin ang posisyon na ipinangako mo sa kumpanya. At syempre ang bayad ko. Don Ricardo." Ang pangalan ay parang kidlat na tumama kay Ara. Don Ricardo de Villa. Ang ama ni Marco. Ang pinakamalaking kalaban ng kanilang negosyo. Ang taong matagal nang gustong umagaw sa kanilang lupa. Lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang mga nasirang makina,
ang mga problema sa patubig, ang pagbagsak ng kalusugan ng kanyang ama, ang pag-aalok ni Liam na tulungan silang makipagnegosasyon sa mga posibleng buyer. Hindi ito kamalasan, ito ay sabotahe. At si Liam, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking halos maging ama ng kanyang mga anak, ay isang ahas, isang taksil. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya namalayan na nahigpitan niya ang hawak sa baso ng tubig sa kanyang mesa. Crack! Nabasag ito. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na coffee shop. Napalingon si Liam. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Liam ang itsura ni Ara. Ang pagkabigla, ang sakit, ang realisasyon. Nakita ni Ara ang itsura ni Liam. Ang panandali ang gulat na mabilis na napalitan ng isang malamig, walang pakialam na tingin. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang buong katotohanan, sa lahat ng kasuklam-suklam nitong detalye, ay nakalantad na sa kanilang pagitan. Ang tunog ng nabasag na baso ay ang hudyat ng pagwawakas ng lahat ng kasinungalingan. Tumayo si Ara. Nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Hindi niya inalintana ang mga bubog sa sahig o ang mga matang nakatingin sa kanila. Nilapitan niya si Liam na ngayon ay kalmado ng nakaupo na para bang wala siyang ginawang masama. Paano mo nagawa to? Tanong ni Ara. Ang boses niya ay isang galit na bulong. Ang pamilya ko, nagtiwala sila sa'yo. Nagtiwala ako sa'yo. Ngumisi si Liam, isang ngising puno ng pang-iinsulto. Pagtiwala? Ara, negosyo to. At sa negosyo kailangan mong maging matalino. Ang pamilya mo, masyado silang sentimental sa lupaing yan. Ako, praktikal lang ako. Praktikal? Hindi makapaniwalang ulit ni Ara. Sinadya mong pahirapan kami? Ang tatay ko, muntik na siyang mamatay dahil sa'yo. Aksidente lang yon, kibit balikat ni Liam. Hindi ko naman ginustong atakihin siya. Pero aminin mo, mas napabilis ang mga bagay-bagay. Di ba? Napakuyom ang mga palad ni Ara. Gusto niya itong saktan. Gusto niya itong sampalin, sigawan, ipahiya sa harap ng lahat. Ngunit alam niyang walang mangyayari. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Liam na minahal niya. Isa na itong halimaw na walang kaluluwa. Hayop ka! Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig, puno ng lahat ng galit at pandidiri na kaya niyang ipunin. Sana mabulok ka sa impyerno. Tumalikod siya at naglakad palayo bago pa man niya marinig ang huling sinabi ni Liam. Mag-iingat ka sa biyahe, Ara. Baka kung ano pa ang mangyari sa 4 mong daladala. Ang banta ay malinaw. At iyon ang nagpatigas sa kanyang determinasyon. Samantala, sa De Villa Corporation, ang tensyon ay mas masahol pa sa kahit anong komprontasyon sa ospital. Pumasok si Marco sa opisina ng kanyang ama na walang katok-katok. Pinapahirapan mo sila, direktang sabi ni Marco. Tumingala si Don Ricardo mula sa mga papeles na pinipirmahan niya, ang mga mata ay malamig. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na tayong maglokohan, Itay. Ang mga nasisirang makina, ang mga problema sa plantasyon, alam kong ikaw ang may gawa niyan. At ang paggamit mo kay Liam Ilustre? Napakababa nun, kahit para sa'yo. Tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. At ano ngayon kung ako nga? Ginagawa ko lang kung ano ang nararapat para protektahan ang pangalan natin. Mula kanino? Mula sa isang babaeng sumira sa kinabukasan mo. At mula sa isang bastardo ay 4 pala na magiging kahihiyan ng pamilyang ito. Mga anak ko sila, sigaw ni Marco. Sa unang pagkakataon, hindi na niya tinago ang kanyang nararamdaman. Hindi sila De Villa, ganti ng kanyang ama. Hanggat kasama mo ang babaeng yan at ang pamilya niyang basura, isa kang kahihiyan. Kaya pumili ka, Marco.
Lumapit si Don Ricardo, ang mga mata ay nanlilisik. Ako at ang lahat ng yaman na ito, ang buong imperyo na ipapamana ko sa'yo? O ang pamilyang basura na yon? Pumili ka, dahil hindi mo maaaring makuha ang pareho. Tinitigan ni Marco ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, nakita niya hindi ang isang makapangyarihang negosyante, kundi isang malungkot na matandang lalaki na takot mawalan ng kontrol. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi nakaramdam ng takot si Marco. Nakaramdam siya ng awa. Nakapili na ako, itay. Mahinahon, ngunit matatag niyang sabi. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, iniwan ang kanyang amang natigilan at ang isang imperyong hindi na niya kailanman gugustuhin. Nagmamaneho si Marco pabalik ng Batangas. Ang isip ay gulong-gulo. Malaya na siya. Ngunit ano ang gagawin niya sa kalayaang ito? Paano niya poprotektahan si Ara kung wala na siyang kapangyarihan? Sa isang madilim na bahagi ng kalsada, bigla siyang napapreno. May isang babae sa gitna ng daan, hinaharang ang mga sasakyan. Nakasuot ito ng isang magandang bestida na ngayon ay marumi at gulanit at may daladalang maliit na maleta. Sa likod nito, may isang itim na van na huminto at bumaba ang ilang lalaking nakabarong. Celeste, bumalik ka dito! Hindi mo matatakasan ang kasal! Sigaw ng isang lalaki. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal! Sigaw pabalik ng babae, na ngayon ay umiiyak na. Nakita ni Marco ang desperasyon sa mga mata ng babae. Itinabi niya ang kanyang kotse, bumaba, at hinarap ang mga lalaki. May problema ba dito, gentlemen? Tanong niya, ginamit ang kanyang awtoridad. Sino ka? Huwag kang makialam dito. Usapang pamilya to, sabi ng leader. I am Marco de Villa. Pakilala niya. Ang pangalan ay nagkaroon ng epekto. Nagkatinginan ang mga lalaki. Samantala, ginamit ng babae, si Celeste, ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo, binuksan ang pinto ng kotse ni Marco at pumasok sa loob. Paandarin mo na! Sigaw niya. Walang nagawa si Marco kundi sumunod. Pinaharurot niya ang kotse, iniwan ang mga humahabol na naguguluhan. Salamat! Salamat! Sabi ni Celeste habang humihingal. Niligtas mo ang buhay ko. Sino ka ba? At sino sila? Ako si Celeste Madrigal. Yung mga yon, mga tauhan ng tatay ko. Pinipilit niya akong magpakasal sa isang matandang senador para sa negosyo. Tatakas dapat ako ngayon, pero nahuli nila ako. Madrigal. Ang apelyido ay pamilyar. Ito ang anak ng senador na dapat niyang pakasalan. Ang mundong tinatakasan niya ay siya ring mundong tinatakbuhan nito. Habang sila ay nag-uusap, hindi nila namalayan ang isang motorsiklong sumusunod sa kanila. Isang paparazzi. Sa isang iglap, kumuha ito ng ilang litrato. Ang gwapong si Marco de Villa, kasama ang isang maganda at misteryosang babae sa loob ng kanyang mamahaling kotse. Kinabukasan, ang litratong iyon ay nasa front page ng isang sikat na tabloid. Ang headline, Marco de Villa, may bago ng pag-ibig. Buntis na girlfriend? Nilimot na? Samantala, si Celeste, na walang ibang mapupuntahan, at narinig ang address na binanggit ni Marco sa isang tawag sa telepono, ay nagpa siyang subukan ang kanyang kapalaran. Kumatok siya sa isang maliit na bahay sa gitna ng isang plantasyon ng kape. Ang pinto ay bumukas. Isang babaeng buntis na may malungkot ngunit matatag na mga mata ang humarap sa kanya. Si Ara, na hawak ang dyaryo na may larawan ni Marco at Celeste, ay napatingin mula sa papel papunta sa babaeng nasa harapan niya. Ang kalaguyo ni Marco ay nasa kanyang pintuan. Galit. Iyan ang unang naramdaman ni Marco nang makita ang headline. Ang kanyang mukha at ang mukha ni Celeste ay nakapaskil sa bawat newsstand na madaanan niya. Isang kasinungalingan na perpektong naglalaro sa mga kamay ng kanyang ama.
Ito ang paraan ni Don Ricardo para tapusin ang laban. Ang sirain ang kanyang pangalan sa mata ni Ara, sa mata ng buong mundo. Sinubukan niyang tawagan si Ara pero hindi ito sumasagot. Sinubukan niyang pumunta sa plantasyon, ngunit hinarang siya ni Rico sa mismong tarangkahan. "Pasensya na, Sir Marco," sabi ni Rico, ang boses ay magalang ngunit matigas. "Utos ni Ara, ayaw ka na niyang makita." Sa loob ng bahay, pinipilit ni Celeste na magpaliwanag. "Hindi kami magkarelasyon. Tinulungan niya lang ako. Maniwala ka sa akin." Ngunit para kay Ara, nahawak ang dyaryo at pinagmamasdan ang babaeng nasa harap niya, isang babaeng maganda, mayaman at bagay na bagay kay Marco de Villa. Ang mga paliwanag ay parang hangin lang. Ang sakit ng pagtataksil ni Liam ay sariwa pa. Ang pagod sa pag-aalaga sa kanyang ama na kalalabas lang ng ospital ay bumabalot sa kanya. At ngayon, ito. "Umalis ka na!" Mahinang sabi ni Ara, hindi nakatingin kay Celeste. Ayaw na niya ng gulo. Gusto na lang niya ng kapayapaan. Ngunit bago pa man makakilos si Celeste, isang puting van na may logo ng isang bangko ang huminto sa kanilang harapan. Bumaba ang dalawang lalaking nakauniporme, may dalang mga papeles. "Magandang araw po," sabi ng isa sa kanila kay Aling Nena. "Nandito po kami para ipatupad ang notice of foreclosure para sa ari-ariang ito." "Foreclosure? Anong ibig sabihin yan?" Tanong ni Aling Nena, ang mukha ay naguguluhan. "Ibig sabihin po, kukunin na ng bangko ang lupa ninyo." Diretsong sabi ng lalaki. Iniabot ang isang makapal na sobre. "Hindi po ninyo nabayaran ang inyong utang. Ngayong araw ang deadline." Ang utang. Ang utang na pinoproblema nila ilang buwan na ang nakalipas. Ang utang na akala nila ay may palugit pa. Binuksan ni Ara ang sobre. Nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang mga salitang nakasulat sa legal na papel. "Notice to vacate. Immediate effect. Ito ang huling dagok. Ang tiyak na patunay ng kapangyarihan ni Don Ricardo de Villa. Ginamit nito ang koneksyon nito sa bangko para bawiin ang anumang extension na naibigay sa kanila. Ito na ang katapusan." Nakita ni Ara ang kanyang ina na napaluhod sa lupa, umiiyak. Nakita niya si Rico na napakuyom ng kamao sa kawalan ng magawa. Nakita niya si Celeste na nakatingin sa kanya ng may awa. Lahat ng lakas na ipinipilit niyang itayo sa loob ng mga nagdaang buwan ay biglang gumuho. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nanlabo. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman dati. Matulis. Walang tigil. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan at napasigaw. "Ate!" sigaw ni Ben. Naramdaman ni Ara ang isang mainit na likido na dumaloy sa kanyang mga binti. Tumingin siya sa ibaba. Dugo. "Diyos ko! Ara!" sigaw ni Aling Nena, nataranta. "Tumawag kayo ng ambulansya!" sigaw ni Celeste na mabilis na kumilos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Si Rico naman ay mabilis na lumapit para alalayan si Ara na unti-unti nang nawawalan ng malay. Ang huling mga imahe sa isipan ni Ara ay ang mga mukha ng mga opisyal ng bangko na walang emosyon, ang umiiyak na mukha ng kanyang ina, at ang asul na langit sa itaas na tila nilalamon siya. Nakarating ang balita kay Marco na parang isang bala na tumama sa kanyang puso. "Sir, si Miss Ara, isinugod sa ospital. Nagdugo, manganganak na yata." Hindi na siya nag-isip. Pinaharurot niya ang kanyang kotse na parang isang baliw. Wala na siyang pakialam sa mga speed limit, sa mga pulang ilaw. Ang tanging nasa isip niya ay si Ara. Pagdating niya sa ospital, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Nandoon ang pamilya Santos,
si Celeste, si Rico. Lahat sila ay nakatingin sa saradong pinto ng operating room. "Anong nangyari?" tanong niya, hinihingal. Walang sumagot. Ang tingin lang ni Aling Nena, isang tingin ng paninisi, ang nagsabi ng lahat. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Bawat tunog mula sa loob ng operating room ay nagpapakaba sa kanilang lahat. Bawat yabag sa pasilyo ay nagbibigay ng maling pag-asa. Sa wakas, bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor na unang tumingin kay Ara. Ang damit nito ay may mga bahid ng dugo. Ang mukha nito ay pagod at seryoso. Hinarap nito ang pamilya at pagkatapos ay tumingin ito kay Marco. "She's having a placental abruption compounded by the stress." Paliwanag ng doktor sa mahinahon ngunit mabigat na tono. Ligtas na ang mga sanggol pero ipapasok sila sa incubator. They are very premature. Si Ara, nawalan siya ng maraming dugo. She's in critical condition. Naramdaman ni Marco na gumuho ang kanyang mundo. "Doc, iligtas niyo siya. Kahit magkano," pakiusap niya. Tumingin ang doktor sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang bigat na propesyonal. "Napakadelikado ng sitwasyon," sabi ng doktor. Ang bawat salita ay isang dagok. "There are complications. Sa mga ganitong kaso, maaaring kailangan nating pumili sa pagitan ng ina at ng mga sanggol." Ang tanong ay hindi direktang sinabi, ngunit ito ay nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa kahit anong katahimikan. Sino ang ililigtas? Ang babaeng sinira niya? O ang 4 na buhay na bunga ng kanyang pagkakasala? Para kay Marco, lahat ay nawala. Pumili! Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco. Isang pagpipiliang hindi dapat ibinibigay sa kahit sinong tao. Ang ina o ang mga anak? Ang nakaraan o ang hinaharap? Ang babaeng sinaktan niya o ang mga buhay na patunay ng kanyang kasalanan? Tumingin siya sa mga mata ng doktor. Pagkatapos ay sa mga mata ni Aling Nena na ngayon ay basag na sa pag-iyak. "Wala pong pagpipilian, Dok," sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig ngunit may bigat ng isang desisyon na hindi na mababago. Iligtas ninyo si Ara. Gawin ninyo ang lahat para iligtas si Ara. Kahit anong mangyari, iligtas ninyo siya. Tumango ang doktor, tila inaasahan na ang sagot at mabilis na bumalik sa operating room. Napaluhod si Marco sa malamig na sahig ng ospital. Wala na siyang lakas. Ibinigay na niya ang hatol. Kung may mamamatay sa mga anak niya, kasalanan niya iyon. Isang kasalanang dadalhin niya hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mayroon pang isang bagay na kailangan niyang gawin. Isang huling sakripisyo. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Naglakad siya palayo sa naguguluhang pamilya Santos, kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang tanging taong makakagawa ng imposible. "Nasaan ka?" tanong ni Marco nang sagutin ng kanyang ama ang tawag. "Nasa opisina. Bakit? Susuko ka na ba?" Mayabang na sagot ni Don Ricardo. "Manatili ka dyan, papunta na ako." Ang biyahe mula Batangas pabalik sa Maynila ay ang pinakamabilis na biyahe sa buong buhay ni Marco. Pagdating niya sa De Villa Corporation, dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Ang mga empleyado ay napapatingin sa kanyang gusot na damit at desperadong itsura. Pabalibag niyang binuksan ang pinto. Si Don Ricardo ay nakaupo sa kanyang trono, ang kanyang leather na upuan, naghihintay. "Nagbago na ba ang isip mo?" tanong nito. Hindi sumagot si Marco. Kumuha siya ng isang folder mula sa mesa ng sekretarya, isang blankong kontrata, at isang pluma. Inilapag niya ito sa harap ng kanyang ama. "Ano to?" "Ang kasunduan," sabi ni Marco. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat." Napatitig si Don Ricardo. "Pipirmahan ko ang lahat ng papeles.
Patuloy ni Marco. Ang boses ay walang emosyon. Isusuko ko ang lahat ng shares ko sa kumpanya. Tatalikuran ko ang pangalang De Villa. Aalis ako sa buhay mo. Hindi mo na ako makikita kahit kailan. At ang kapalit? Tanong ni Don Ricardo. Ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Ang kapalit, sabi ni Marco, ay ang buhay nila. Gamitin mo ang lahat ng kapangyarihan mo, Itay. Tumawag ka sa ospital. Dalhin mo ang pinakamagagaling na espesyalista sa buong Pilipinas, kahit mula pa sa ibang bansa kung kailangan. Bayaran mo lahat. At ang utang ng mga Santos sa bangko, bayaran mo. Ibabalik mo sa kanila ang lupa nila. Hahayaan mo silang mamuhay ng payapa. Tinitigan ni Don Ricardo ang kanyang anak. Ito na ang pinakahihintay niyang sandali, ang kanyang tagumpay, ang kanyang lubos na kapangyarihan. Heto na ang gusto ninyo, Itay, sabi ni Marco. Ang boses ay basag na. Ang buong imperyo ninyo, iligtas nyo lang sila. Dahan-dahang kinuha ni Don Ricardo ang pluma at iniabot ito kay Marco. Pirmahan mo. Walang pag-aalinlangan, pumirma si Marco. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay simbolo na ng kanyang paglaya. Pagkapirma, tumalikod siya at naglakad palabas, hindi na lumingon pa. Isa na siyang ordinaryong tao, walang pera, walang pangalan. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya siya. Samantala sa Batangas, hindi natulog sina Celeste at Rico. Sa tulong ng mga impormasyong naaalala ni Celeste mula sa mga pag-uusap sa kanilang bahay at sa mga record na nakuha ni Rico sa plantasyon, binuo nila ang isang kaso. Mga text message, mga bank transfer, mga testimonya mula sa mga dating empleyado na sinuhulan para sirain ang mga makina. Lahat ay nagtuturo sa iisang tao, si Liam Ilustre. Dinala nila ang lahat ng ebidensya sa isang kaibigang pulis. Kinabukasan, habang si Liam ay nakaupo sa bago niyang opisina sa De Villa Corporation, isang opisinang may magandang tanawin ng syudad, ang pabuya sa kanyang kataksilan, pumasok ang mga pulis. Liam Ilustre? Tanong ng hepe. Inaaresto ka namin para sa kasong pananabotahe, paninirang puri, at attempted extortion. Nanlaki ang mga mata ni Liam. Ano? Hindi nyo alam kung sino ang babanggain ninyo? Tauhan ako ni Don Ricardo de Villa. Ngumiti ang pulis. Tumawag na kami sa opisina ni Don Ricardo. Ang sabi niya, hindi kanya kilala. Iyon ang huling ganti ni Don Ricardo. Si Liam ay isang piyesang tapos ng gamitin. Isang basurang kailangan ng itapon. Habang hinihila palabas ng mga pulis si Liam, ang kanyang mga sigaw ay nawala sa gitna ng mga bulungan ng mga empleyado na dati humahanga sa kanya. Pabalik sa ospital, ilang oras matapos umalis si Marco, isang helicopter ang lumapag sa helipad. Mula dito ay bumaba ang dalawa sa pinakamagagaling na surgeon sa bansa. Dumating ang mga bagong kagamitan. Ang buong ospital ay kumilos. Nakatayo sa isang sulok si Marco, na ngayon ay nakabalik na. Pinapanood ang lahat na parang isang estranghero. Ilang oras pa, muling bumukas ang pinto ng operating room. Ang isa sa mga bagong doktor ang lumabas. Tinanggal ang kanyang maskara. The operation was a success. Anunsyo niya. Nakasurvive silang lahat. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa buong pasilyo. Ang ina ay stable na, pero mananatili siyang unconscious for a while. Ang mga sanggol, 3 lalaki at 1 babae. Nasa Nico na. Sila'y mga fighter. Napatingin si Aling Nena kay Marco, ang mga mata ay puno ng luhang hindi na dahil sa sakit, kundi sa pasasalamat. Walang salitang namutawi. Isang tango lang, isang tango ng pagkilala, ang ibinigay niya bago siya pumasok para tingnan ang kanyang mga apo.
Naiwan si Marco mag-isa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa nursery. Mula sa salamin, pinanood niya ang 4 na maliliit na incubator. Sa loob, 4 na maliliit na nilalang ang natutulog, nakakabitan ng kung ano-anong tubo. Ang kanyang mga anak, ang kanyang 3 lalaki, ang kanyang 1 babae. Napahawak siya sa salamin, at sa unang pagkakataon, hindi dahil sa bigat ng kasalanan. Bumagsak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa pagsisisi. Umiyak si Marco, hindi dahil sa nawala sa kanya, kundi dahil sa isang bagay na ngayon lang niya natagpuan. Isang pamilya. Ang unang naramdaman ni Ara ay ang bigat. Isang bigat sa kanyang katawan, isang pagod na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang ikalawa ay ang liwanag. Isang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa siwang ng bintana. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame, puti ang kumot. Nasa ospital pa rin siya. Iginilid niya ang kanyang ulo, at doon niya ito nakita. Si Marco. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, natutulog. Ang ulo nito ay nakasandal sa pader, ang mamahalin nitong damit ay gusot-gusot pa rin, ang muka ay pagod na pagod. Sa sahig sa tabi nito ay may ilang paper bag mula sa isang fast food chain. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong mukhang ordinaryo. Walang yabang, walang kapangyarihan. Isang pagod na lalaki lang. Gumising ito na parang naramdaman ang kanyang mga titig. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang sakit, ang gabi ng bangungot. Ngunit may bago. May alaala ng isang lalaking sumisigaw ng kanyang pangalan. Ng isang lalaking nagligtas sa kanyang ama. Ang isip niya ay isang malaking gulo. Ang lalaking sumira sa kanya ay siya ring nagligtas sa kanila. Paano pagsasamahin ang dalawang katotohanang iyon sa iisang puso? Pumasok si Aling Nena, may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. "Anak, gising ka na!" sabi nito. Ang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. "Salamat sa Diyos!" Niyakap siya ng kanyang ina. At habang nakayakap, ibinulong nito ang lahat. Ang pagbabayad ni Marco sa operasyon. Ang pag-atake ni Liam. Ang pag-ako ni Marco sa lahat. Ang pagtalikod nito sa sarili nitong pamilya at yaman para sa kanila. "Sinuko niya ang lahat, anak," sabi ni Aling Nena. "Para sa'yo, para sa mga apo ko." Nakatayo lang si Marco sa pintuan, hindi gumagalaw, na para bang naghihintay ng permiso. Pagkalipas ng ilang araw, nang medyo malakas na si Ara, pinayagan na siyang bumisita sa NICU. Tinulak ni Aling Nena ang kanyang wheelchair papunta sa nursery. Sa likod ng salamin, nakita niya ang 4 na maliliit na incubator. Sa loob, 4 na maliliit na himala. Napakaliit, napakarupok, ngunit humihinga, lumalaban. Ang kanyang mga anak. Napahawak siya sa salamin, ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang galit at sakit na dati niyang nararamdaman ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang pag-ibig na napakatindi. Isang pag-ibig na kayang sakupin ang lahat. Pinayagan niyang pumasok si Marco sa kanyang silid. Sa simula, tahimik lang sila. Uupo lang ito sa silya, magbabasa ng libro, o minsan ay tititig lang sa labas ng bintana. Ang presensya nito ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging panatag. Isang hapon, habang nagpapahinga si Ara, nakita niya si Marco na pumasok sa nursery, suot ang hospital gown at mask. Mula sa kanyang silid, kitang-kita niya ang mga ginagawa nito sa likod ng salamin. Sinusubukan nitong magpalit ng diaper ng isa sa mga sanggol sa ilalim ng paggabay ng isang nurse. Ang kanyang malalaking kamay ay mukhang napakatanga habang hawak ang napakaliit na diaper. Halos baliktad pa ang pagkakakabit nito. Napangiti si Ara sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon.
Kinagabihan, pumasok ito sa kanyang silid. "Salamat, Marco," sabi ni Ara, binasag ang katahimikan. Tumingin ito sa kanya, nagulat. "Para sa pagligtas sa tatay. Para sa lahat." Lumapit si Marco sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Pagsisisi? Oo. Ngunit mayroon ding pasasalamat. "Ako dapat ang magpasalamat, Ara," sabi nito. Ang boses ay basag. "Dahil binigyan mo ako ng pamilya." Iyon ang simula. Ang simula ng paghilom. Isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Don Ricardo de Villa. Nakatayo ito sa labas ng nursery, nakatingin sa kanyang 4 na apo sa likod ng salamin. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata ay hindi maikakaila ang pagkamangha. Hindi ito pumasok sa silid ni Ara. Nagtagal lang ito ng ilang minuto at pagkatapos ay umalis. Nang pumasok si Aling Nena, may dala itong isang sobrang makapal. "Iniwan ng tatay ni Marco," sabi nito. "Nakalagay sa loob ang titulo ng lupa natin, bayad na. At isang bank book na may sapat na laman para sa pag-aaral ng mga bata hanggang kolehiyo." Napatingin si Ara sa pintuan kung saan dumaan ang matanda. Marahil, kahit ang pinakamatigas na puso ay may kakayahang magbago. Dumating din sina Celeste at Rico, magkahawak kamay. "Kami na," masayang sabi ni Celeste. Ang ngiti nito ay totoo at nakakahawa. Nakahanap ito ng kaligayahan sa simpleng buhay sa probinsya sa piling ng isang mabuting tao. Lumipas ang ilang taon. Ang plantasyon ng kape ay muling umunlad, mas higit pa kaysa dati. Ang bahay ng mga Santos ay napalitan ng isang mas malaki at mas matibay na istruktura. Ang tawa ng 4 na bata, sina Miguel, Mateo, Marcus at ang kaisa-isang prinsesang si Maria, ay ang musika na pumupuno sa bawat sulok ng lupain. Isang hapon, sa ika-5 kaarawan ng mga bata, habang pinapanood nila ang mga ito na naghahabulan sa gitna ng mga namumulaklak na puno ng kape, lumapit si Marco kay Ara. Wala siyang dalang singsing na may diamante. Wala siyang inihandang magarbong sorpresa. Sa halip, may iniabot siya mula sa kanyang palad. Isang butil ng kape. Isang butil na may maliit na usbong na nagsisimula ng tumubo. Lumuhod si Marco sa harap ni Ara, sa lupang naging saksi sa kanilang sakit at paghilom. "Ara," sabi niya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at katapatan. "Payagan mo sana akong itanim ang buong buhay ko sa tabi mo. Pakasalan mo ako." Ang hangin ay amoy kape at bulaklak. Ang araw ay ginintuan, dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok. Ang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang marangyang hotel. Ginanap ito sa puso ng lahat, sa gitna ng kanilang plantasyon. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ng kape ay kumikislap na parang mga alitaptap. Ang mga mesa ay gawa sa kahoy, pinalamutian ng mga puting bulaklak at mga dahon. Simple, taos puso, perpekto. Nakatayo si Ara sa harap ng isang salamin sa loob ng kanilang bahay, suot ang isang simpleng puting bestida. Hindi ito gawa ng isang sikat na taga-disenyo, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang damit sa buong mundo. Pumasok si Mang Tomas, na ngayon ay malakas na at may ngiti na laging nakapinta sa kanyang mga labi. "Handa ka na ba, anak?" tanong nito. Tumango si Ara, ngumiti. "Opo, tay." "Alagaan mo ang 2 pinakamahalaga kong yaman," sabi ni Mang Tomas. Ang mga mata ay nagiging mamasa-masa habang inaayos ang buhok ni Ara. "Ang anak ko at ang mga apo ko." Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Ara. "Hindi, 3 pala. Ang anak ko, ang mga apo ko, at ang lalaking nagpatunay na karapat-dapat siya sa kanilang lahat."
Sa labas, naghihintay si Marco sa dulo ng pasilyo na gawa sa mga puting tela. Suot niya ay isang simpleng puting barong. Wala na ang yabang, wala na ang dilim sa kanyang mga mata. Ang naroon na lang ay isang lalaking buong-buo na nakahanap ng kanyang sarili hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal. Nang magsimulang maglakad si Ara, kasama ang kanyang ama, ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Nena, na umiiyak sa tuwa. Nakita niya sina Celeste at Rico, na ngayon ay may karga-karga ng isang maliit na sanggol. Nakita niya ang mga kapitbahay na dati nang huhusga, na ngayon ay pumapalakpak at nakangiti. At nakita niya si Marco. Nakatingin sa kanya na para bang siya ang pagsikat at paglubog ng araw. Nang iabot ni Mang Tomas ang kamay ni Ara kay Marco, may ibinulong siya. Ingatan mo siya, higit pa sa pag-ingat mo sa sarili mong buhay. Pangako po, sagot ni Marco. Ang tingin ay hindi inaalis kay Ara. Ang seremonya ay maikli at matamis. Ang kanilang mga panata ay hindi mga salitang kinuha mula sa libro. Ito ay mga pangakong hinugot mula sa kanilang mga puso, mula sa kanilang pinagdaanan. Tinatanggap kita, Ara, sabi ni Marco, bilang aking kanlungan sa gitna ng bagyo at aking sikat ng araw pagkatapos ng ulan. Ipinapangako kong didiligan ang pagmamahal na ito araw-araw, tulad ng pag-aalaga natin sa mga punong ito, hanggang sa mamunga ito ng kaligayahan at kapayapaan. Tinatanggap kita, Marco. Sabi naman ni Ara, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi, bilang patunay na ang mga sugat ay naghihilom, at ang pag-ibig ay maaaring magsimula muli. Ipinapangako kong magiging iyong lakas sa iyong kahinaan at iyong tahanan, ngayon at magpakailanman. Nang sila ay idineklarang mag-asawa, hindi isang magarbong halik ang kanilang ibinigay, kundi isang magaan na pagdampi ng mga labi, isang halik na puno ng paggalang, pasasalamat, at isang pangakong panghabambuhay. Biglang may mga maliliit na boses na sumigaw, "Mommy! Daddy!" 4 na maliliit na anghel ang tumakbo papunta sa kanila, sina Miguel, Mateo, Marcus at si Maria na may hawak na mga bulaklak. Nakasuot sila ng maliliit na barong at bestida, mga perpektong miniature ni na Marco at Ara. Niyakap nila ang 4 at sa sandaling iyon, ang pamilya ay buo. Ang kanilang bilog ay kumpleto na. Habang nagpapatuloy ang salo-salo, lumapit sina Celeste at Rico. "Congratulations!" bati ni Celeste. "At may surprise kami. Magiging ninong at ninang na ulit kayo." Ang balita ng isa pang sanggol ay nagdulot ng isa pang bugso ng tawanan at kagalakan. Nang papalubog na ang araw, umupo sina Ara at Marco sa isang duyan na nakasabit sa isang malaking puno ng mangga, pinapanood ang kanilang mga anak na naglalaro. Ang giyera ay tapos na. Ang sakit ay naghilom na. Isinandal ni Ara ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Ang pakiramdam ay tama. Ito ang kanyang tahanan. "Salamat!" bulong ni Marco. "Para saan?" tanong ni Ara. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata ay sumasalamin sa ginintuang kulay ng papalubog na araw. "Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano magmahal." Ngumiti si Ara, isang ngiting nagmumula sa isang pusong buo na at payapa. "At salamat," sagot niya, "sa pagpapatunay na karapat-dapat kang mahalin." Niyakap siya ni Marco, at sa gitna ng katahimikan, pinanood nila ang kanilang 4 na yaman na naghahabulan sa ilalim ng mga puno ng kape. Ang bawat puno ay isang paalala na mula sa isang madilim at mapait na simula, kung aalagaan mo ito ng pasensya, pag-unawa at walang katapusang sakripisyo, ang pag-ibig ay lalago.
ito ay mamumulaklak at sa tamang panahon, ito ay magbubunga ng pinakamatamis na gantimpala. Ito ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa pinakamadilim na gabi hanggang sa pinakamaliwanag na umaga, naramdaman namin ang inyong suporta at pakikiramay. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, nais naming iparating ang isang simpleng mensahe, na ang pag-ibig ay hindi palaging perpekto. Minsan, ito ay nagsisimula sa pagkakamali, nababalot ng sakit at sinusubok ng panahon. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. At sa pananampalatayang lahat tayo ay may karapatang magmahal at mahalin muli. Ang kwento ni Ara at Marco ay isang paalala na kahit sa pinakamatinding unos, laging may pag-asang naghihintay. Na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay maaaring maging mga markang nagpapatunay ng ating katatagan. At ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi dugo o yaman, kundi ang pag-ibig na handang magsakripisyo, umunawa at manatili. Sana ay may naiwan kaming aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang masasabi ninyo sa paglalakbay na ito? Iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa amin dito sa Pusong Pinoy Tales, maraming salamat. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.